Yun na nga mga ka-G for today's video. Dali natin si Siksik sa Kawasaki VLC dahil magpapa first PMS na tayo. At syempre kailangan natin ma-check yung kanyang alarma. Nagkaroon kasi ng warning signal kagabi, no, nung nag-rise ako. Lumabas yung kay IBS nya. So sabi sa akin ng Kawasaki, daling ko na lang doon para sabay na sa first PMS nya. Total magwa 1 month naman na, so pwede na rin siguro. Mag-expressway na tayo, no, para medyo mabilis-bilis dahil hanggang alas 3 lang daw ang kanilang cut off para sa service. Sana syempre matapos kagad siya, nang sa gayon magamit natin pa uwi. Baka mamaya mag-commute tayo pa uwi. Eto, tuloy-tuloy na tayo. Papunta na tayo sa Kawasaki VLC. Yan na nga, dadali natin si Siksik, no, dahil nagkaroon siya ng warning kahapon na KIBS. Yan, makikita nyo. So yun, ang ibig sabihin niyan is Kawasaki Intelligent Braking System. So mas advanced siya dun sa nakagawin natin na ABS. Try ko nang linisin yung mga pwede kong linisin na sensor, no, about dun sa KIBS. Pero as of now hindi naman na siya lumabas. Kaso mas maganda, dalhin na lang natin siya sa Kawasaki Tarlac. Nang sa gayon mas ma-check up nila doon ng mas maayos. At yun na nga, makikita rin doon yung mga pinagkakabit natin na servo eliminator, no, ma-check nila doon talaga kung nagkaroon ng problema dahil man doon or kung saan man. So mas maganda talaga dali na sa service center ng Kawasaki pag meron ganun. Tinry ko naman mag-post sa CX6R Pilipinas, pero yun nga, yung normal lang na troubleshooting yung kaya nilang mabigay dahil syempre kailangan talaga ng scanner, no, pagdating sa mga gandang electrical problems. Kaya mas maganda dalhin siya sa service center. Uy, magundahan to mga kajik. Magundahan to, no, papunta ng Banban daw tsaka Severa. So hindi na natin kailangan dumaan dun sa nakakagawian natin. So first time kong dadaanan to mga kajik. Ito yung bagong bukas na perimeter service road. So yan, tuloy-tuloy yan, no? So from SM Clark yun, no, itong perimeter na to. Ito, dire-diretso dito. As kung makikita nyo sa kaliwa, yan yung
SCTEX na yan. SCTEX ba o NLEX? NLEX pala yan, NLEX pa pala yan. So yun, hindi ko pa alam dito ang daan, so medyo dahan-dahan lang tayo. Uy, banking, sarap. Dun lang din pala siya ba, hinto. Saan to banda? Okay, halos dun lang din pala. Kumbaga binigyan lang sila ng, akala ko kasi doon na sa may tulay lalabas, no? So pwede na rin, kasi matatraffic kami dun sa may sa palengke. So mas okay na dito. Malapit na naman tayo. Ayan na naman ang Bonbon na tulay, napakaganda. Nakala mo nasa ibang bansa ka. Yan o, angas yan o. Bonbon, Tarlac, we love you, I support Alice Guo. Taga dito pala si Alice Guo. Laki naman siya sa farm. Pero yun, ako hindi, farm bill lang ako lumaki. Mga G, nakarating na tayo dito sa VLC, no? Yan, papaservice natin to ngayon. Ay, ako. Let's see kung anong problema niya. Tara, dali natin sa loob. Ano yung sa PMS? Oo, sir. Good afternoon, sir. Nag-ano siya? Lumabas kahapon, kagabi. Di kasi maulan eh. Nag-KIBS lumabas. Yung braking system niya, no? Washer mo to? Tapos ayan? Oo, sir. Okay lang. Pero ngayon wala. Ngayon nawala, sir. Nag-activate lang yun. Hindi ko nga alam eh. Pero ano bang usually rason nun, sir? Lumilitaw pag minsan, tapos nawawala. Nawawala rin? I-delete lang namin sa system. Ay, okay. So dyan makikita nyo yung cost? Makikita yun. Opo. Ano yun? Nakalitaw sa system yun kung ano yung mga failure. Okay, sir. Ito kaya? Tulad siya ng mga ABS pag nagloko. Lilitaw yung ABS, tapos di-check namin. Minsan marami lang yung mga oil sensor, minsan marami yung sensor. Yung iba nagpapalit ng gulong. Oo. Yung may UP yung rotor piece, ganun. Ay, okay. Pero wala naman sa ano yan, nagtanggal kasi akong servo eh, motor. Nakuha na eliminator. Pero di na-check engine dito. Hindi na-check engine, sir. Baka apektado rin. Pwede rin. Pwede rin. Tingnan na lang. Sa intelligence ano yun eh. Sige sir, tingnan na lang. Ano lang natin, reset lang natin. Okay po, thank you sir. Ganun. Tsaka yung maraming nangyayari dyan yung magbibilig lahat. Natantan mo na yan? Hindi pa naman, ito yung nag-ano eh. Itong dalawa, tapos yung KIBS lumabas. Pero yung lahat hindi pa naman. Pero maulan nung Maulan sir kagabi, nung umilaw yung KIBS. Nag-activate kasi yung ABS din yan eh. Oo. Gano'n, amdam mo naman. Hindi pa naman nagpalit ng gulong. Hindi pa sir, wala pa. Yan lang, tambucho, tsaka yung ano. Sige sir, thank you. Opo. Sige sir. So yun, nadali na si Siksik. Grabe no, galing nila mag-angat oh. Galing no. Grabe. So parang ano lang sa kanila, maning-mani lang. Ayan mga ka-G, iwan muna natin si Siksik doon at checkin nila. Mamaya babayin natin at mas tanongin pa natin kung ano yung naging problema. Makikita kasi doon yung error code. So ngayon, dito mga sa taas. So yun mga ka-G, habang hinihintay natin yung bike natin na PMS. Yan. Yung free na biscuits saka tubig dito. So, napakaganda talaga ng service dito, no? Kaya napakaganda magpagawa dito. Kaya napakaayos magpagawa dito dahil yung service sa motor at service sa tao talagang the best. At ito yung June 9 natin, meron tayong track day na naman daw, which is magaganap sa Tarlac circuit. So baka pumunta tayo, sayang June 9 no? Hindi makakasama yung kuya ko. Sana dalawa kami. So yun, tatanong ko na lang kung sino pa yung mga pwedeng sumama. So tingnan lang natin yan. Anyway, for now, chill lang muna tayo mga ka-G. At
Hintayin lang natin matapos yung motor. And i-update ko kayo yung about sa naging problema sa KIBS. Kaya alamin na sa technician mamaya. Kaya mamaya na lang mga G. Let's go! Oo. Kahapon sa expressway na ako, papasok. Tsaka siya nag-warning. Hinto ako. Napa-research tuloy ako sa Google. Ano yung KIBS? Intelligence Braking System nga. Mas maparino pa siya kasi. Oo. Tapos nag-post ako dun sa CX6R Pilipinas. Walang nakakasagot. Wala pa naka-experience. May experience na rin sir, pag magulat ka lang talaga yung heartbeat ko siguro. Mga rider, ano na naman? Bayo yung race, pwede kami lang ang dalon. Yung Biyernes. Biyernes pa, may mga nagay ang buo, dalon. Sakali na mabash siya ulit, ang gagawin ko lang, indar ko lang din. Wala pa nang... So yun mga kaji, tapos nang i-maintenance sisiksik natin, so babay na natin siya doon. Tara. Sir, thank you. Firma. Kaya kapag mo accessories, checklist. Okay, sir. Accessories, sir. Bayad na doon, sir. May Oo, sir. Meron. Ito, meron na. Oo. Ito naman yung result na natin. Diagnosis. Okay, sir. Copy mo yan. Chinig natin, fuel system, exhaust, charging, throttle, electric, cooling, crank sensor. May failure code, battery voltage, charging 14.1. Injector, function is okay, subthrottle, exhaust, battery life 12.3, good yan, RPM, tumaas na yan na. Okay. Result niya, AA pass. Copy ba ito, sir? Okay, sir. So ito yung adjust niya to, sir, no? Nag-adjust kami kasi mababa. Naka-drop yung idle mo. Okay. Nag-drop yun simula na nagpalit pa ako? Matic yun. Oo. Lahat na nagpapalit ng maklar, di flex for matic baba. Oo. Mababa yung ano niya. Idle. Oo, sir. Thank you. Grabe sa mga 1,000 tsaka sa C900. Oo. Sir, thank you, So yun mga kaji, tapos na tayo dito. Paalam na tayo kala sir. Sir, thank you. So yun mga kaji, grabe, sarap ng hatak ngayon ah. Grabe, sumarap yung hatak niya mga kaji. Grabe, kakaiba yung hatak ngayon, promise. Oh, sarap ng hatak niya ngayon. Kaya importante talaga, no? Pinapa-PMS natin. Woohoo! Sarap. Grabe. Yan, tsaka nagsabi yung ano, mga technician natin, sila Sir Alvin, na pwede naman na nating ihataw-hataw siya. Although syempre ingatan pa rin natin pag hataw-hataw. Oh, wala na masyado siyang ano, no, putok. Pagka pinul-throttle ko tapos release, hindi kagaya ng una-una kanina, mapapansin nyo, naputok pa rin siya kaagad. Ngayon medyo ayos-ayos na siya. So ayan na nga mga kaji, malapit na tayo sa bahay. At yan, maraming salamat ulit sa Kawasaki BLC sa kanilang pag-ayos ulit kay Sigsig. Yan, good condition na naman siya, no? So ang next na PMS niya is around 4,000, no? Kaya baka pagbaba ko na yan, sunod na baba ko na yan for sure. Hindi ko naabutan yung 4,000 na yan. Maliban na lang o raratrat tayo ng raratrat pa sa mga rides natin. Pero as of now, konti na lang talaga yung mga rides ngayon. Oh, may daan na pala dyan to Clark City.